ahead. Magsumbong ka kay Dad. Tingnan natin kung maaawa siya sa'yo. Kasi baka isipin niya na nag-aaway tayo. Masasad si Dad. Madi-disappoint mo siya. Gusto mo ba yun? Oh, tawagan ko si Dad. You want? In fairness ha, bagay pala sa'yo yung wet look. Diba sabi ko sa'yo, utak yung pinapagana, hindi puro lang ganda. Binigyan mo lang ako ng rason para mag-file ng kaso sa'yo sa IBP. Canon 2, Propriety Section 2. Dignified conduct. Wala ka nun. Naku, mabuti na lang at wala ako doon. Kung hindi, pinag-untog ko yung ulo ng dalawang malditang yun. Kasuhan mo na lang kaya silang dalawa. Sinabi ko lang naman po yun, pero wala naman po akong balak gawin. Lalo lang po magkakagulo sila si Ramir at Attorney Meredith eh. Kaya ikaw na naman magtitiis para hindi lalong lumaki yung gulo. Ikaw na naman yung mag-a-adjust. Bakit po kaya ganun, Tina? Wala naman akong ginagawang mali. Mabuti naman yung pakikitungo ko sa kanila. Ang init pa rin ang dugo nila sa akin. Alam mo anak, sa mundong ito, hindi lahat ng tao magiging mabuti sa'yo. May darating na palagi kang aawayin at pilit na ibabagsak ka. Pero kahit na ganun po, Tina, nagdadasal ko pa rin na sana balang araw maging okay din kami. Sigurado po matutuwa si Attorney Meredith pag di na kami lagi nagsasabong ni Era sa korte. Tsaka si Sir Ramir mapapanatag na po yun kapag nagturingan na kaming magkapatid ni Trixie. Anak, wag mo na kasing pagpilitan pa yung sarili mo sa mga taong ayaw naman sa'yo. Kung ako sa'yo, kakalimutan ko na yang si Era at si Trixie. Kaya hindi ko po kayang makalimot eh. Mahalaga po kasi sa akin yung mga magulang nila. Kapag nagkaayos na po kami, sigurado kasunod po nun, magkakaayos na rin kami nila si Ramir at ni Attorney Meredith. Buti na lang na nag-grant yung last-minute request ko na mapanood natin yung arraignment proceedings. Oo nga, maraming salamat, Ivan. Alam mo, excited nga ako makita yung daughter ko in action. At saka gusto ko rin mag-apologize sa kanya. Dahil nga sa pag-ambush ko sa kanila ni Trixie last week. All rise. RTC Branch 14 is now in session. Silence is hereby enjoined. Honorable Judge Rico Mariano presiding. Call the first case. For arraignment, criminal case number 2023-721, People of the Philippines versus Charito Mercado for the crime of murder under Article 248 of the Revised Penal Code.
Appearances. Good afternoon, Your Honor. I am Attorney Aira Simmons, respectfully appearing as the private prosecutor under the direct control and supervision of the public prosecutor. Good afternoon, Your Honor. Attorney Lilette Matias, respectfully appearing as counsel for the accused. Is the accused around? Yes, Your Honor. Please approach the bench. Arraign the accused. What language or dialect do you understand? Tagalog po. People of the Philippines versus Charito Mercado. Inaakusahan ka, Charito Mercado, sa paglabag sa Artikulo 248 ng Revised Penal Code o salang pagpatay. Ito ay nangyari noong ika-10 ng Setyembre 2023 sa Barangay Pinyahan sa lungsod ng Quezon. Kaakibat ng planong pagpatay, ikaw ay sumugod at nanakit kay Ricardo Veloso, 30 taong gulang, at siya ay iyong hinampas sa ulo ng timbangan ng bigas na sanhi ng kanyang pagkamatay. Ginang Mercado, do you understand ang binibigay na sala sa'yo? Opo, Your Honor. How do you plead? Anong sagot mo sa sala? Not guilty, Your Honor. Di ba kalimutan na natin lahat ng pangit na nangyari noon? Kalimutan na natin lahat ng masakit na salita na sabi. If it's okay with you, sana magsimula mo ulit. And I thought hindi ko na makikipagkita ulit sa kanya dahil ayoko. Dahil hindi pa ako handa. Lily Magbanwa? Akala ko ba wala kang kilalang Lily, Mom? Kaano-ano mo siya? Naalala niyo po nung pinuntahan niyo ako sa bahay namin? Sabi niyo po kasi may sasabihin kayo sa akin eh. Yung sasabihin ko sa'yo, tungkol sa nanay mo. At ano naman ang ginawa ni Aling Chato nang tumanggi si Mang Carding? Hindi niya matanggap na tumanggi si Carding sa kanya. Nagbanta pa nga po siya na babawiin niya si Lovely kahit ano pang mangyari. Kahit magkamatayan pa. That is all, Your Honor.